Maski na sabihin natin 1 million, pero bawal pa rin yung ginagawa mo. Abogado ka! Alam mo yan, dapat you should know the law. Alam mo ba kung bakit nanalo at binoto ng mahigit 23 milyong mga Pilipino si Senator Rapi Tulfo nang una siyang tumakbo bilang senador? Well, bago matapos ang taon, panoorin mo ang video na ito dahil ito ang dahilan kung bakit nanalo ang pamilya Tulfo noong panahon ng eleksyon. Right, sibakin na yan yung mga VIP, super VIP treatment na sila ay nakapasok sa isang restricted area, hinahatid pa hanggang tarmac, tanggalin na yan. Dapat, meron isang processing center na tulad ng mga regular passengers, dadaan sila sa butas ng karayom, kinakapkapan, dumadaan sa biometrics, in-extra yung kanilang mga kargamento, etc. Ang pagtatagpo para talakayin at imbestigahan ang nangyaring katiwalian sa NAIA na kung saan nakuna ng CCTV footage ang tangkang pagpuslit sa isang Chinese national papuntang Dubai sakay ng isang chartered flight na sinamahan pa naman talaga ng isang immigration officer papasok ng eroplano, meaning hanggang sa tarmac. Now, hindi pa man natatapos ang usaping ito. Hindi pa natin nasolba. Here comes several complaints that I received recently. Yung mga kababayan natin na gustong mag-abroad matapos makapag-ipon. Gustong matikman yung kanilang pinagpaguran para pumunta ng bansa na gusto nila mapuntahan. Pagdating sa immigration, sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma. Pinala niya is 5,000 pesos. Maski na sabihin natin 1 million, pero bawal pa rin yung ginagawa mo. Abogado ka! Alam mo yan, dapat you should know the law. Ano ka klaseng abogado? Pati mga barangay clearances. Kali. At nung hindi makapag-produce yung mga kababayan natin na mga hiningin dokumento, pinahiya at in-offload. Samantala, bakit? Dahil itong mga foreign nationals may pera, may panlagay, at itong mga pobre nating kababayan na taxpayers na nagpapasweldo sa ating mga taga-gobyerno, haharangin at papahiyain at hindi pa sasakyan ng eroplano. Hindi po ako against sa ginagawa. Bakit? Dahil itong mga foreign nationals may pera, may panlagay, at itong mga pobre nating kababayan na taxpayers na nagpapasweldo sa ating mga taga-gobyerno, haharangin at papahiyain at hindi pa sasakyan ng eroplano. Hindi po ako against sa ginagawa po ng ating otoridad, yung anti-human trafficking drive. Kaya naman lumipas na ang taon, hindi na nakakapagtaka kung bakit patuloy na nangunguna at pinipili sa mga survey ang dalawa sa pinagpipiliang tumakbo na presidente sa taong 2028 na si Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo. Po ng ating otoridad, yung anti-human trafficking drive, okay ako dyan. Pero dapat patas. Kung naghahanap po kayo ng mga natatraffic na kababayan natin, magtingin-tingin naman po kasi siguro kayo sa mga chartered flights. Kasi dyan madali pong magpuslit. Sa aeroplanong yan, magpuslit ng mga tao na para ibenta o i-traffic sa ibang bansa. Magpuslit ng mga kontrabando. Why? Sapagkat wala pong ginagawang thorough checking sa mga bagahe at sa mga pasaherong sumasakay niyan. And I know that for a fact. And it has been happening for a long, long time. Buti naman at nagkaroon tayo ng hearing ng ganito para magkaalamanan. Isang pagpapatunay na ang totoong politiko ay lalong mas tumatapang at mas nagiging mabangis kapag ang kapakanan na ng mga Pilipino ang kanyang ipinagtatanggol, gaya ni Senator Rapi Tulfo.
Kaya naman i-share mo na ang video na ito kung sa tingin mo ay may potensyal si Senator Rapi Tulfo na tumakbong presidente ng ating bansa. Kaya naman ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, patuloy mo pa rin bang susuportahan si Senator Rapi Tulfo sa ibang posisyon na ibibigay sa kanya o itatalaga sa kanya ng taong bayan? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.